Okay, magandang umaga muli mga ginigili kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy natin. Huwag makisalo sa nagsabing sila'y Kristiyano, ngunit hindi sumusunod sa turo ni Kristo Jesus. No? Lalong-lalo na yung nagsasabi siya ay isang leader ng isang organisasyon, spiritual organization. Pero kung titignan naman ninyo ang buhay niya, ay hindi sumusunod kay Kristo. No? Kaya sabi ng sa ating paksa ngayon, huwag makisalo. No? Huwag tayong makikisalamuha sa kanila. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Mateo 16:6, sinabi ni Jesus sa kanila, sa mga apostol, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduseo. Ano yung pampaalsang yun? Ito yung nilalagay sa tinapay, yung libadura na tinatawag. Okay, para lumaki yung tinapay, yung mga panidero, nilalagyan nila ng pampaalsa, yeast sa English, ang tawag doon. Okay, so pero yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na pampaalsa ng mga Pariseo, Saduseo, yung paninirang puri nila sa Kanya, no? Sabi nila, kaya lang naman nakapagpabagaling ng mga may sakit yan dahil meron siyang sa demonyo. So meron daw siyang demonyo. No? So ano pa yung paninirang puri? Sabi pa nila, tao ka lang, ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. So yun yung pampaalsa na tayo'y dapat mag-ingat. Okay? Na kung saan sinasabi nila na hindi naman nila nauunawaan kung ano yung sinasabi nila. Yun yung panglalait kay Kristo Jesus. Pagpatuloy natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Ang tinutukoy na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at magnanakaw. Okay? Isa-isayin natin yun. Ano? Huwag papakasimahan. No? Huwag tayong makisama. Saan? Doon sa mga nagsasabing, ako'y Kristiyano, pero taliwas naman yung kanilang ginagawa. No? Ngunit nakikiapid. So, merong mga merong tayong napapanood sa Facebook na isang religious leader. Yung meron siyang parang pinipilit na dalagang babae. No? Sakim. No? Ano ba yung pagkasakim? Makikita mo yung pagkasakim ng isang ng tao. Pero ang iniiwasan natin na huwag nating pakisamahan, sakim na lalo na kung leader siya. Siya'y nagsasabing Kristiyano, no? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano 'yon? Sabi, mas mahalaga sa kanya na yung pera kaysa sa relasyon niya doon sa mga kapwa niyang sa mga membro niya, no? Nalalait, no? O si Kristo Jesus ay nilalait siya. So, yun yung sabi ni Apostol Pablo na huwag nating pakisamahan. Okay? Iwasan natin sila. Naglalasing at nagnanakaw. Okay? Ngayon, sa atin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalong-lalo na sa pamilya natin, meron tayong nakikita doon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, tayo ang magbigay ng halimbawa sa kanila. Okay? Tulad ng isang mag-asawa, halimbawa ikaw ay nasa gawain ng Diyos. Yung asawa mo naglalasing, lasinggero.
Eh sabi ni Apostol Pablo doon, no, na ibig sabihin yun naman ay katanggap-tanggap sa Diyos na kahit merong yung asawa mo ay naglalasing, meron ka pa rin karapatan, meron ka pa rin obligasyon para siya ay turuan na manumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. So, sapagkat ang mag-asawa, halimbawa ikaw ay sumusunod kay Kristo Jesus, edi bilang mag-asawa, kayo isang katawan kasi. Ano? So, ilak-ama mo, nilakay mo. No? Bigyan mo siya ng halimbawa na ikaw ay sumusunod kay Kristo Jesus. No? Asawa mo yun. Sabi ni Apostol Pablo, huwag pakisamaan. Di hiwalayan mo yun. Hindi ganun ang turo ni Apostol Pablo. Kundi yun ay tanggap din ng Diyos yun. Ngunit, ikaw na babae, na ikaw yung Kristiyano, ikaw yung sumusunod kay Kristo Jesus, na matiis mo ba ng yung asawa ay tuluyang mahiwalay sa Diyos? So yun yung responsibilidad ng isang asawa na kailangan masama rin niya, makumbinsin niya rin yung kanyang asawa. No, magagawa mo nung yun lang kung ikaw ay maging halimbawa sa kanya. No, kung parehas kayo kahit ikaw ay nasa gawain, paano mo makukumbinsi yung partner mo pag ganun? Okay? So, yun. No, kaya nga may fit itong natin, ang sinusunod nating katuruan. Huwag ninyong huwag kayong makisama, no, sa yung nagsasabing Kristiyano ngunit nakikiapit. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait. Ayun, no? Sa akin, no, matanda na ako, nilalait pa ako. No, sabi niya no, puro pa hingi ng hingi. Di ka naman nagbibigay. Yun naman ay hindi totoo. Kapag nangnalait ka at hindi katotohanan yun, yun yung sabi ni Apostol Pablo, huwag kang makisama doon. No? Nilalait ka. Sabi pa ng isa sa akin sabi niya, gusto mo, ikaw naman yung magbantay kay Inang, babayaran kita ng 500 sa isang linggo. Di ba panghihinsot to? Yan, makatotohanan ba yun? No? Ako ay nakakatanda. Sasabihan ako ng ganon. So yun yung sinasabi ng Apostol Pablo na huwag makisama doon sa mga... sila ngayon nagtatawag na Kristiyano leader ng Kristiyano. Pero ito mabigat. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Halimbawa ako yung leader ng isang dito sa church na ito. Nandun din ako, nakikiharap din dun sa mga lasinggero. Yun yung sabi ng Apostol Pablo rito, no? Huwag makisalo sa ganyang uri ng tao, no? Yung naglalasing, ayun, no? Naglalasing. Kaya, kung papansinin ninyo ako, sa isang okasyon, alam kong may nag-iinuman doon. Kaya hindi ako pumupunta. Kasi turo ni Apostol Pablo yun, ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sana naunawaan natin ito, no? Yung paksa natin, dito na ako, ayun. Sa turo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Kaya ako, tignan ninyo, hindi ako nakikisalimuha doon. Kasi, although, minsan nakikipagkwentuhan din ako, pero hindi yung ganong mga paglalasing na nandun ka rin sa harapan ng table na yun. Okay, kay Jude chapter 1 verse 10. But these people, sino yun? Yung mga Kristiyano na yan. Attack with insults anything they do not understand.
So, inuinsulto ka, nilalait ka, ayun, no, nanlalait. Pero hindi nila naunawaan kung ano yung sinasabi nila. No? Pagpatuloy natin. No? But these people attack with insults anything they do not understand. And those things that they know by instinct, like wild animals, are the very things that destroy them. You see that? So, nilalait nila ang ating Panginoong Jesucristo ay kaya lang naman nakapagpabagaling ng sakit, may sakit yan dahil may sa demonyo. No? Siya may demonyo siya. Hindi, yung panlalait nila, hindi nila naintindihan yung kanilang sinasabi. So ito yung sinasabi ni Apostol Judas. Okay? Pagpatuloy natin. Now, dito, sa 2 John chapter 1 verse 9-10. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ that does not have God. Whoever continues in the teaching of Christ as the Father and the Son. You see that? So kung hindi tayo sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, ay wala tayong Diyos. Ngayon, sa 10, ito mabigat. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take into your house or welcome him. Mabigat itong sinusunod nating turo, no? Hindi natin sila i-welcome sa ating bahay. Halimbawa, pumasok ang isang grupo ng isang sekta. Iba yung tinuturo niya. Hindi naman turo ni Kristo Jesus. Do not welcome them. No? Or do not even say peace for them. Turo ng ni Apostol Juan. No? Ito yung madikit kay ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, ibig sabihin, kung tayo ay nilalait na hindi naman totoo, yun ay huwag tayong makisama sa kanila, huwag tayong makisalo sa kanila, no? No, yun yung natin. Kasi hindi turo ni Kristo Jesus yung mga yun. Okay? So, do not welcome them. Kaya nga, pag merong dumating sa loob ng bahay, pag meron dito pumupunta rito, ini-interview ko yan. Tapos, pag sinasabi niyang Christian siya, mag-open ako ng discussion sa kanya, malalaman ko yung pananampalataya niya ay hindi turo ni Kristo Jesus. So hindi siya welcome sa akin. No? No, lalong-lalo na sa aking bahay. Hindi siya welcome. So ganun ang turo ng ating mga apostol, na turo rin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, iwasan natin yon. Balik tayo doon. No? Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Sana naunawaan natin yun. Okay? So, pero dun sa parte ng sa mag-asawa, merong talagang ay naglalasing na lang yung asawa niya. So, ikaw naman na sumusunod kay Kristo, ikaw ay may responsibilidad sa Kanya. Na sana'y maakay mo rin ang iyong asawa. Huwag kang humintong mag-akay sa iyong asawa. Yun ay magagawa mo yun pag naipapakita mo yung halimbawa sa iyong sarili, yung ikaw ay sumusunod kay Kristo Jesus. No? So, ang sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga hindi Kristiyano na nakapag-asawa sa Kristiyano ay katanggap-tanggap sa Diyos yun. Pero sabi ni Apostol Pablo, ikaw na Kristiyano ay meron kang
obligasyon, responsibilidad na akayin mo ang iyong asawa. Pero bago mo maakay yun, magbigay ka ng halimbawa sa kanya. Okay? Sana ito ay pag-aaral natin ay magsilbi upang gabay natin, upang tayo maging halimbawa na sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga relatives. Okay? Upang sa ganon, maakay din natin sila na patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Upang magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.